Umaga po sa inyong lahat. At gaya ng ating nakaugalian, ay batiin mo natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Para tayong bubuyog Okay, para po sa lahat ng ating mga kapatid sa ating online, ay welcome po sa gawain ng Panginoon. Tayo po natin tumayo. Buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng Isaiah. Dito po sa kabanatang 53. Isaiah 53, chapter 53, verse 3 and 4. Okay, akin pong mabasahin lang pong sundan. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa kanya. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po muli ay dumakot sa panalangin. Muli aming Ama, lubos po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa mga sandali pong ito, sa patuloy na biyaya ng buhay na taglay po ng bawat isa po sa amin. Salamat sa pag-adya na kami po ay makarating muli, Panginoon, ng may taglay na sigla ng aming pangangatawan at gayon din, Panginoon, ng aming pong mga kaluluwa. Giling namin na kami po ay upong linisin din naman sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Kami po ay patawarin niyo po kung kami po ay nagkasala sa iyo, Panginoon. Yung mga bagay din na hindi po namin nagawa para sa iyong paghahari, Panginoon, ay hinihiling din po namin ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Sa maraming oras ninyo ito, Panginoon, handa po ninyo ang aming mga puso na pagtatpan naman yung hinihinang yung mga salita, Panginoon. Hayaan po nito'y patuloy na mag-ugat, tumubo at magbunga, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Panginoon. At patuloy po kayong mangusap, Panginoon, maging sa pinakamalalim na bahagi po ng aming pong puso, Panginoon. Dito po, minsan pa ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. So, nais kong magkatan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, Christ, a man of sorrow. So, sabi sa Philippians, no, ang pangalan ng ating Panginoon Kristo ay siyang pinakamataas sa lahat ng pangalan, no? The name above every name, no? At katunayan niyan, marami pong mga pangalang kinabit sa ating Panginoong Kristo, even in the Old Testament. Ano po? Isa lang po yan, doon sinasabi ni Isaiah, doon po sa kanyang sinulat, ukol sa ating Panginoong Kristo na siya ang ating kahangahangang tagapayo. His name is Wonderful Counselor. Amen! Wala na hong pinaka. Pag sinabi natin pinaka, siya yung pinakasukdulan. Ano po? Yan. Dahil may mga magagaling na mga counselor, tayo po'y nagpapa-counsel, pero siya po ang pinakahigit, no, sa lahat ng ating matatawag nating tagapayo. Okay, another thing ay yung pong another name na sinabi po ng Biblia ay siya po yung bright morning star, no? Tala sa umaga, no? Maliwanag na tala sa umaga. Bright morning star. Amen. So meron tayong megastar. Sino po ba 'yon? Si Sharon, di po ba? Meron tayong star for all season. Sino yun? Vilma, okay. So maraming mga star, no, na sa pinilakang tagbing, pero ang pinaka, no, siyang nagliliwanag sa lahat, no, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen! Siya rin ay tinawag na the Lord of Hosts, no? Pag sinabi ng host ay ito ay may kinalaman po doon sa hukbo ng langit, no? Siya po ang pinaka-Panginoon, maging ng mga hukbo ng langit. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga siyang the Lord of Lords and the King of Kings, no? Ano pa? Yung sinabi ron ay siya rin ay tinawag na Alpha at ang Omega. No, siyang simula at ang wakas. Amen.
Kung nagkaroon man ng pasimula, ang bagay dito sa mundo, ito po ay sa pamamagitan po niya. Okay? At kung magwawakas man ito ay din sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ano pa? Sabi roon, tinawag din siyang Prince of Peace. No? Sa Bible, doon po sa panahon ni Jeremiah, meron pong tinawag na Queen of Peace, yung reyna ng kalangitan. No? Pero, ayun pa man, no? Ay hindi mapapalitan. No? Wala po sa Biblia ang Queen of Peace, no? Na tinuturing na si Maria, kundi si Jesus, ang siyang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Okay, siya rin tinuring na chief shepherd, no? Totoo, meron ho tayo mga tinatawag natin mga pastor o mga nagpapastor po sa atin, no? Pero meron tayong pinakapunong pastor ay yan walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And last, no, marami pa tayong mababangkit tungkol sa Kanya, kundi dito tayo tutungo sa pangalan. Ikinabit nino sa Kanya bilang lalaki ng kalungkutan. So sa isang salin na yung binanggit rito ni Isaiah, a man of sorrow, ay may kinalaman po roon sa pain o sakit o sakit. Sabihin nga po natin, sakit. Okay. Siya ay isang lalaki ng sakit o sakit. Pareho na lang din ho yun, no? Bigyan may baga, meron lang pagkakadiin. So, dito tatalakay natin, ukol doon sa pagsubok na hinarap ng ating Panginoon sa Kristo. Ito na yung sinasabi po natin, the darkest hour, no? Na nagsimula dito po sa hardin ng Getsemani at natapos po roon sa lugar ng Golgota na kung saan dito sa lugar na ito siya po ay ipinako. So meron pong mga ordeals, dito makikita ho natin sa lugar ng Getsemani at Golgota. So yung tipo ng sakit na dinanas ng ating Panginoon sa Kristo ay meron pong kinalaman doon sa apat na mahalagang sakit na ito na atin din ho, no? Marahil ay nararanasan sa buhay po natin. Kaya makakarelate ho tayo rito, no? Na bilang tao, no? Si Jesus ay nakaranas yung ibig sabihin natin, yung sakit na ito ukol sa mga mahalagang mga bagay na ito na ating pong tatalakayin. Una, ito pong relational pain na ito, no? Si Jesus, no? Dito tayo sa Matthew chapter 26 verse 36 hanggang 45, no? Na makikita natin, una ay si Jesus ay naghanap ng suporta sa kanyang mga alagad, ng mga pagkakataong mga Next slide po. Yeah. Jesus sought comfort and support in His most intimate friends, no? So, sinabi nga po dito na yung nagsimula, yung pinaka-darkest hour, yung pinakamadilim na bahagi o oras, panahon ng ating Panginoong sa Kristo. Dito nagsimula yung bagabag niya, no? Kaya somehow, naghanap siya ng mga tao, no? Mostly, dito po sa kanyang mga most intimate friends na ito, na kanyang mga disciples. Si Kristo may mga inner circle of friends po yan, no? No, doon sa kanyang mga disciples at meron siyang pinaka-intimate friends po doon na binubuo po nila Pedro, Santiago at Juan. Okay? So, kung mostly makakita po natin sa gospel, madalas sila yung presence nila ay nandoon sa mga mahalagang events, no, na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng Transfiguration, nandoon po yung tatlo na yon. Okay? At yun lang mga bagay na makikita natin, yung presence nila ay naroon. So, they were considered, no, ng mga intimate friends ni Christ. Okay? Sabi rito, sa verse 36, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Okay? So, makakarelate din ho tayo rito sa ating mga Getsemani na kung saan dito tayo na nakadama nung sukdulang maaring sakit at pait na naranasan natin sa buhay. Okay, sinabi niya sa kanila, itong sinabi ni Jesus, no? Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon.
At ngunit, ang isinama, tingnan mo, isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, si James and John, ano? Okay? Amen. Diyan po tayo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. So, ito po ay meron pong kinalaman doon po sa kanyang saro na pagdurusang kanya pong kakaharapin. No, ito nga po yung sinasabi ni Jesus doon sa magkapatid ni Santiago at na ito, nung minsan ay humiling ito na sila'y paupuin doon sa kanan at yung isa naman ay sa kaliwa. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanila, hindi yun nalalaman yung inyong inihiling. No? At ang sabi ni Jesus, mababata niyo ba ang saro na aking babatayin? Akala niya ay yung pangkaraniwang saro lang ng pagdurusa, no, ang kanilang kakaharapin. Kaya sila po ay agad ang sumagot, opo, Panginoon, nakahanda kami. No? So, sinabi ni Jesus sa kanila, ang saro ng paghihirap na aking kakaharapin ay daranasin nga ninyo. No? Kung maalala ho natin, si Santiago, ang unang pinugutan ng ulo doon sa panahon sa Acts chapter 12, kung mababasa po natin yon, ay pinugutan ng ulo, ito pong si Santiago. At siya naman, ang siyang pinakamatagal na apostol na buhay, nung ito ay maipatapon doon po sa pulo ng Patmos. At ayon sa tradisyon, ito pong si Juan ay inihulog doon sa kumukulong langis dahil kay Kristo. Tanong mo nga sa katabi mo, nakahanda ka bang mamatay para kay Kristo? Okay? Sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo ay tiyak na daranas tayo. Yan ay isang uri ng ating pong pagdurusa. No? We suffer because we are a follower of Christ. Di po ba? Tayo po ay nagdurusa sapagkat tayo po ay mga tagasunod ni Kristo. Although sa isang banda naman, tayo po ay nagdurusa sapagkat bahagi tayo ng makasalanang mundong ito. Okay? So, ang buhay natin dito ay, sabi nga ni Moses, sa kanyang sinulat doon mo sa awit, ang buhay daw po ng tao ay sakbibi ng dusa at hirap. At ang buhay ng tao ay pumapanaw lamang dito sa sandaigdigang ito. So bahagi naman ng buhay natin yan, yung mga pagdurusa at mga sakit. Amen. Pero itong pinakasukdulan na ito, kaya nga tayo makakaugnay sa Kanya. Kung dumaraan man tayo sa mga sakit at pasakit sa buhay, ay meron tayong mapanganganlungan. Makaka-identify tayo sa ginawa at ng naranasan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pinaka-sukdulan. Okay? Amen. Kaya ito ang hiling niya sa kanyang mga disciples, no? Na kung maaari ay samahan siya, no? Sa kanyang paghihirap nitong kalooban na ito. No, halos sabi niya, sabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Okay? Amen. So bilang tao, talagang nakaranas siya ng lahat ng nararanasan ng tao. Okay? Maging dito sa damdamin ng kalungkutan na ito, no, yung pinakamatindi, no, halos kamatay niya ang kalungkutan ito. Kaya ang kanyang pakiusap sa kanyang mga disciple na sila'y maghintay rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Yung samahan niyo ako sa pagpupuyat. Okay, next. Jesus pleaded for a way out, no? So dito sa panalangin ng ating Panginoon sa Kristo ay siya ay nanalangin upang makaalis siya dito sa kakaharapin niyang ito. Sabi dito sa Matthew chapter 26 verse 39, lumayo siya ng konti at siya ay nagpatira pa at nanalangin, Ama, kung maaari po ay layo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, the cup of suffering. Okay? Ngunit hindi ko po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Naway, mangusap sa atin itong mga pangungusap na ito, no? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang mangyari. Next, ang mga. So si Jesus ay bumalik ng 3 beses, no? Sa kanyang pangangailangan ng pakikisama at pagpapalakas ng kanyang mga kasama, subalit siya po ay nabigo.
Yun ho nakakalungkot no? Yung panahon na kung sa yung oras ng iyong pangangailangan sa iyong mga kaibigan, sa iyong malalapit na mga tao, sa oras ng iyong pangangailangan ay nabigo ka. Naranasan na ba natin yun? Mismo yung mga intimate nating mga kaugnay, yan ay yung nakakaranas tayo ng pagkabigo. Maaari nga yung asawa, maaari nga na yung kaibigang may tuturing, o maaari nga may kapatid sa pananampalataya. Yung sa tingin mo na talagang inaasahan mo na siya ang sasama sa atin. Amen po ba? Through thick and thin, di po ba? Pero nabigo rin tayo bandang uli. So si Jesus, nakaranas siya sa kanyang mga disciples na ito. No? Yung oras ng higit niyang kailangan ng mga ito ay nabigo siya. So siya pa yung nagbalik, sabi rito, at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Tingnan niyo po yun, isang oras lang. No. Balik tayo dito. Sabi rito, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? No. Hindi ba kayo makapagtsatsaga na dumalo at sumamba kahit isang oras lang? Diba? Minsan, may mga oras tayo sa ibang mga walang kabuluhang mga bagay. Pero wala tayong oras sa debosyon natin sa Diyos. Naglalaan ba ho tayo ng oras para sa ating mga debosyon personal? Araw-araw? O salamat po doon sa isang nag-amen. Paano po yung iba? Well, hindi na natin kaya. Alam mo ng Panginoon kung gaano rin lumalalim at kalalim ang atin hong ugnayan sa Kanya. Okay? Amen. So, no? Ano pa? Sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso at ang espiritu ay nakahanda. Ngunit ang laman ay mahina. Kaya maraming mga Kristiyano ay mga karnal, no? Dahil sa ganitong uri ng pamumuhay Kristiyano. Dahil hindi nila pinalalakas ang kanilang buhay spiritual, kaya nananaig at umiiral ang kanilang mga laman. At yun, ang kanilang, doon sila nahihirati. Okay, bato-bato sa langit, huwag po kayo magagalit, no? Totoo naman po ito. Kapag mahina ang ating buhay spiritual, nananaig ho ang ating hong mga laman. Okay? Amen po? Kaya ang hiling ni Paul sa mga taga-Ephesians na sila'y manalangin lagi, no? Palakasin nila ang kanilang buhay spiritual. Dahil ito'y patuloy na pakikibaka natin, personal, bilang mga Kristiyano. No? At hindi biro ang nito, no? Ang matangay at maging alipin muli ng kasalanan, ito ang magiging daan ng pagkakalayo at pagtalikod ng isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya. Hindi humalahi yun. Doon lang simula sa paunti-unti yan. Nagiging ugali na. No? Sabihin, ugali, yung palagian mo ng ginagawa. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, malayo na ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga ito yung maigpit at tagubilin ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga disciples. No? Lalo na dito sa mga pagkakataon at mangyayari pa pagkatapos itong panalangin niyang ito. Yung kanyang pagkakaaresto, no? Yung gagawin ho sa kanya, no? At kung mahina nga ang kanilang buhay spiritual, tiyak sila'y madadaig ng tukso. Kaya nga marahil. Si Pedro ay bumaksak sa pagkakasala ng pagkakaila. Nung una sinasabi niya, Panginoon, mamatay man ako, hindi kita iwanan. Sabi niyang ganon. Marahil nga sa isang banda ay isipin natin na yung pagtatanggol niya, nung tagpasin niya, yung tenga nung isang umaresto sa kanya,
ay isang indikasyon na handa siyang pumatay at mamatay para sa Panginoon. Marahil nga. Pero sa ganang kanyang uri ng pamamaraan ay hindi gayon ang sinasabing at nais ng Panginoong Hesus sa kanya. Okay? Nadaig siya ng laman, kaya siya po ay naging impulsive tulad ng kanyang pagkatao, no? Very impulsive kasi yan si Pedro no? Kaya kung nangyari ho niya yun, ay nakagawa siya ng isang bagay na sa kanyang pag-aakala ay yun para sa kanyang pagtatanggol sa ating Panginoong Hesus. Ngunit yun pala ay isang paraan ng kanyang pagsanggalang doon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kalooban ng Diyos na siya'y mamatay. Amin po ba? Na mangyari yung mga bagay na yon ukol sa kanyang pagkakaaresto, no, sa kanyang pagdurusa at paghihirap na daranasin, maging ang kamatayan doon sa krus. Amen. So, yun, no? Kaya nung mangyari ay nagpulasan, no? Pagkatapos nito siyang maaresto, ay nagpulasan itong kanyang mga alagad. At siya po ay iniwan. Okay? Amen. Sabi, ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Magkaroon nawa ito na mensahe sa atin ngayon, no? Na kapag kung ano ang higit nating pinakakain, lubos sa atin ng pagkatao, either yan yung laman o yung ating spiritual. Kung yung ating spiritual ang atin nung pinalalakas, ay tiyak na madadaig ho natin kung ano naman yung iiral sa atin hong mga pagkatao. Okay? Purihin po ang Panginoon. Kaya magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang tukso naman, hindi man nalayo sa atin yan Amen po ba? Nandiyan lagi, kahit ba nag-iisa tayo Kahit ba nasaan tayo, ay ang tukso ay laging dumarating sabi. Natutukso ang tao kapag di ba? Naakit siya. No? Lust of the eyes, di po ba? Katulad ng unang tao, di po ba? Nakita niya, yung bunga ay tila masarap kainin. Nagkaroon siya ng palagay na masarap kainin ito. Lust of the flesh. Okay? At pumitas siya. Okay? Kapalaluan sa buhay. At sila po ay kumain, nangangahulugan ng kanilang kapalaluan sa buhay. Okay? Amen po? Yan. Okay, kahit si Lot, di po ba, hindi rin nakaligtas dito no? Nung magkaroon sila ng paghahati ng kanyang tiyuhing si Abraham, ay pinili niya yung dakong sabi, luntian, no? Nasa ibaba. Naku, hindi na magugutom yung aking mga hayop dito. Sabi yung gano'n, marahil nasa isip niya, no? May tubig, sagana sa tubig, sagana sa pagkain ng kanyang mga hayop. Tiyak nasasagana sila doon sa lupay na yun. Naging mababa yung kanyang pagtingin. Di ba? Lust of the eyes. Pero hindi niya namalayan na yung kanyang tinahanan na yon ay malapit doon sa Sodoma at Gomora. Na kung saan ang mga tao po doon, yung mga mamayan doon, ay nabumuhay sa sukdulan ng kasalanan. Okay? At nagapi nga po si Lot, kung makikita natin, na yung kanyang mga kayamanan ay kinuha nitong mga tulisang ito. At ang nangyari, iniligtas siya ni Abraham. Salamat sa nabawi yung pong mga nakulimbat sa kanya nung una. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen. So, ayan din ang ating mangyayari din sa atin kapag yung ating mga paningin ay itinuon natin sa mga temporal at hindi doon sa mga bagay na spiritual. Amen po ba? Okay. Material doon sa eternal. Purihin po ang Panginoon. So, next slide na sinasabi ron. Muli siya, tingnan niyo po muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maalis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. So, that's a very only thing no, na mangyayari na dapat gawin ng ating Panginoon sa Kristo Yun lang. Dadaan siya roon. Di ba? Pwede naman yan sa ibang paraan di ba? Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos So, magpapasakop siya. Yun ang halaga Nagpasakop siya kung ano man ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Di ba mahalaga rin mensahe sa atin yon?
na nagpapasakop tayo sa kalooban ng ating Diyos Ama sa langit, sa anumang nais ng ating mga kalooban. Gusto natin, ginhawa, nais ng Diyos ay dumaan tayo sa paghihirap. Di ba? Diba? Yan. Adalas yung challenge ng pagsunod, di po ba? If you want to follow me, take up your cross and follow me. Di po ba? Ang pagsunod bilang Kristiyano sa ating Panginoong Yesus ay hindi ho madali. Totoo po yan. Okay? Amen. Kaya nga, pasanin niyo yung krus at sumunod sa akin. Di maaaring maging alagad ko ang sino mang nagmamahal sa kanyang mga ama, ina, asawa, nang higit kaysa sa akin. So, ano mga isasakripisyo mo? Yung mga personal mong relasyon. Di ba? Sino mas mahalaga sa iyo? Ang asawa mo, si Kristo. Ang anak mo, si Kristo. Ang jowa mo, si Kristo. Ha? So, yung level ng atin hong pag-ibig ay mahalaga na ilubos natin ng higit sa ating Panginoong Jesucristo. Higit sa kanila. Sapagkat kapag mahal natin ang Diyos, tiyak, hindi mahirap mahalin ang iyong kapwa. Sigurado yan. Okay? Ano pa? Hindi maaari maging alagad ko ang sino mang hindi nagtatakwil sa kanyang sarili. Sa ating mga sariling mga ambisyon. Kung ang ambisyon natin ay siyang magiging sagabal sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, paano natin isasang-alang-alang yung ating mga ambisyon na yan, ating mga pangarap, ating mga layunin sa buhay, personal. Paano natin isasakripisyo, isasang-alang-alang bagay na yan. Bawa, maganda yung potensyal mo para ikaw ay maging isang matagumpay na tao, no? Negosyante. Pero alam mo na ikaw ay tinatawag ng Diyos sa ministeryo. Paano mo isasang-alang-alang yon? Okay? Amen po? So, ang lahat, sabi, ang lahat para sa Diyos. Di ba? Sabi, ang paghahari ng Diyos ay matutulad doon sa perlas. No? Na para mabili mo yon, lahat ay kailangan mong isakripisyo. Ang iyong salapi, ang iyong kayamanan, ang iyong pag-aari, ang iyong mga relasyon, ang iyong mga pangarap, ang layunin sa buhay para doon sa perlas na yon. Para ito'y iyong mapa sa iyo, pampa sa atin. Okay? Purin po ang Panginoon. So muli, ulit-ulit, verse 43, muli siyang nagbalik at nakita naman niyang natutulog sila. Hindi po yun. Yung madama ng Panginoon na yung kawalang malasakit ng kanyang mga alagad. Yung sakit at dusa na ito, no, sa kanyang kalooban na siya'y biguin, no, ng kanyang mga kasama. Sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at yun din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad. Sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo? At nagpapahinga. Tingnan mo yung katabi mo. Natutulog na ba? Natutulog ka na naman. At nagpapahinga sa church. Dumating na ang oras, tapos na. Tapos na ba? Dumating na ang oras at ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Okay, tingnan niyo po yung yugto-yugto ng mga pangyayari. Yung unti-unting sinasabi po nating madilim na bahagi at sandali ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Second thing, pangalawang sakit na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung internal pain. Sabi nga po natin, internal pain. Okay, nabanggit na ako kanina, no, halos si kanya ikamatay yung hirap ng kanyang kalooban na yon. Dumating na ho ba tayo? Sa punto na meron tayong mga naranasang ganong uri ng sakit
o sakit ng ating kalooban, maaring tayo po ay naparatangan, no? Ng isang taong hindi naman ho nating ginawa. Masakit ho sa kalooban yun. Amen po ba? O maaring tayo po ay nakaranas ng pagkabigo sa atin hong nililigawan. Masakit ho ba yun? Napakasakit, pastor. Di ba? Sari-samot-sari na maaring nagkaroon tayo ng sama ng loob mismo doon sa pinaka malapit sa atin. Maaring yan ay isang ating kahihiyan, no? Yung ating shame, yung guilt natin, yan ay samot-saring maaring nagdudulot sa atin ng kapaitan at sakit sa atin ng mga kalooban. Yeah. Sabi, Jesus pleaded 3 times for God to let the cup pass, no? Siya po'y namanik sa Diyos ng 3 beses, no? Para ang saron na ito ay dumaan. Sabi niya, dito sa verse 39, lumayo siya ng kaunti at nagpatira pa siya sa nalangin, Ama, kung maaari po ay ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Tingin po yun. So, sa Jesus ay may mga pangungusap bilang isang tao. Kaya nga tayo makakognay sa Kanya. Ito ba isipin natin, itong kanyang pangungusap na ito ay kanyang kahinaan? Si Jesus ay may kahinaan? Oo, talaga may kahinaan siya bilang tao. Amen po? Nararasan niya eh. Kung maaari nga, nakikiusap siya sa kanyang ama na itong kopa ng pagdurusa na ito ay malayo sa kanya. May iba pang paparaan? Amen. Nung una, sino-shortcut ka ni Satanas siya, di ba? Nung siya'y tuksuhin doon sa ilang, di ba? Sige, magpatihulog ka. E di, magiging sensational yung pagpapakilala mo na ikaw ang Mesiyas. Ikaw ang anak ng Diyos. Sige, magpatihulog ka. Sabi, di ba, sasaluhin ka naman ng mga anghel? Di ba? Bakit kailangan mo pang maghirap doon sa krus? Hindi mo pang ikaw ay magdusa doon. Samantalang may ibang paraan naman, parang ikaw ay magpakilala kung sino ka. Yung ba ang paraan ng Diyos? Hindi. Hindi yun. Paraan ng sanlibutan yun. Paraan ni Satanas. Di ba? Amen. Yan naman gusto ng tao eh. Sumikat. Di po ba? Maging sensational siya. Di ba? Hello, nandiyan po ba tayo? Minsan, ito lang, simple lang ha. Yung mga gusto natin na i-like tayo. Yung mga pinopost natin, gusto natin, nila-like tayo. No, mas maloob natin, pagkakukunti lang yung like natin. Diba? Hello? Okay. So sabi nito, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Purihin po ang Panginoon. Nawa, sa buhay din natin, bilang mga mananampalataya, lagi natin, kung meron man tayong mga sinisikap, no? Pinaplano natin sa buhay ukol sa ating mga personal, lagi nating ipapanalangin, no? Ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Sapagkat alam natin, ang Diyos ay matalino, hindi ho siya nagkakamali. Tayo ho pwede tayong magkamali. Ang Diyos din ay sovereign, no? So, makapangyarihan siya. Omnisciente siya. Di ba? Alam niya kung ano yung mabuti para sa atin. That's the very nature of God. God is good. Amen po ba? At hindi kailanman niya tayo gagawan masama. Maring yung kanyang kalooban ay tataluwas sa ginagawa ho natin. Sa plano natin. Kaya tayo nagkakaroon ng pag-iibsan doon sa atin hong mga panalangin na hindi marahil tinutugon ng Diyos dahil meron siyang higit na mas magandang kalooban para sa atin. Okay? Purihin po ang Panginoon. Sabi, lumayo siya ng kaunti at nagpatira pa siya at nanalangin, Ama, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Napakaganda na pangungusap ito mula sa isang taong nasa bingit, no?
ng kanyang kamatayan. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ay maialis ang kopang ito at malibang inumin ko. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Glory be to God. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad, siya'y nanalangin, at yun din ang kanyang sinabi. Yung isa, dalawa, tatlo, ano na ho nun, isang tanda ng pagsusuko ng sarili, kalooban, sa kalooban ng Diyos. Di ba? Yan din nawa ang mangyari. Yung isa, maaari pa tayong magdalawang isip pagkatapos ng isa nating panalangin. Okay? Pero yung tatlo na hiniling mo, merong malalim at matinding hiling na ito nawa ang higit na mangyari. Hindi ang kalooban niya. Pangatlo, okay, the types of pain Jesus endured ay yung physical pain. O, dito na ho tayo. Talaga naman sakdulan, no? Yung sakit na kanyang dinanas. Alam niyo, nung siya arestuhin, doon, no, bugbog na ho siya. Nakasample na, kinakala na ho siya roon ng mga umaresto ho sa kanya. Siya po ay nilitis sa 6 na pagharap niya sa mga trials, no? Hindi natin didiscusin yun, pero ang tungkol dito, ukol sa kanyang naranasang physical na sakit na ito, ay talaga namang suktulan. Una, sabi, may mga ilan na dinuran siya sa muka. No? Siguro, kung maano natin, yung plema nun, umaano pa, tumutulo. Okay? At ang iba naman ay sinampal siya. At siya po'y binugbog. No? At yun naman, ang hula rin ni Isaiah, noong paman, no? Na kung saan, paano mangyayari sa lingkod ng Diyos na ito, na ang sabi rito, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit gupitan, at hindi umimik kahit kauntiman. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. So, tingnan natin muli. Ito sabi, siya'y dinuruan nila si Jesus sa muka at susuntok. Verse 67 po yan, ha? Totoo po yan. Pinagsasampal naman siya ng iba. Sino rito nakaranas na mabugbog? Yung sinasabi nating sarado, bugbog sarado. Nung araw, no, ay nakaranas nila, kaya lang, hindi ho, medyo mild lang ho yung pagkakami ho, napapaaway. Pero sa paraan naman na kami po ay nang gugulpi ng tao, no, talagang, no, yung naiihi sa hirap na dinadanas niya. Sa hirap, minsan nadudumi pa sa tindi ng sakit na nadarama ng taong binubugbog. So, itong isang bagay na higit ng sinasabi dito na higit ng sukdulan, itong pagbubugbog at panakit sa atin ng Panginoong Jesucristo. So, tingin nyo pala, no? Yung kanyang pagka-aresto pa lang, ay dumanas na siya ng ganitong uri ng pagdurusa mula sa kamay ng malulupit na mga tao. Ano pa? So they pressed thorns, no? Nagputong sila ng korona na nasa hugis ng korona, no, sa kanyang ulo, at siya'y hinamak ng mga ito. Tingnan po yan sa Matthew chapter 27 verse 29. Ginawa natin, kumuha sila ng matitinik na baging, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya, pagkatapos ay pinahawak sa kanyang kanang kamay sa isang tangkay na tambo. Siya'y niludluhuran nila, no? Parang ginawang setro. Alam mo yung setro?
Okay? Siya ay niluluhuran nila at kinutya ng ganito, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Okay? So, pagkatapos noon, grabe yan, again, siya'y muling dunuran ng mga tao at sabi rito, ay siya'y binugbog pa no, sa pamagitan ng reed na yon o yung tambo na yon. Ang hawak ng Panginoon, kinuha nila doon sa kamay ng Panginoon at pinukpok nila si Jesus. Okay? Balikan natin, no? As para doon sa imahinasyon natin ang i-imagine natin sa ngayong mga pagdurusang ito. Siya ay pinagduduraan pa nila, kinuha nila ang tambo at ito ay kinampas sa kanyang ulo. Glory be to God. Amen. Minsan di ko maalala, kung minsan yung pong mga napasukan po namin mga gulo nung araw ay ganito. Ang tila parang ang nangyayari sa isang taong nabubugbog. Okay? Lahat na maaari mong ipapalo ay ipapalo mo. Bote man yan, kahoy man yan, ay ihampas mo ron. Dahil sa tindi nung galit, no? Marahil ang kalooban namin doon sa tao na yon. Halos mamatay-matay bago iwanan. Okay? Amen. Wala na amen. Ngayon si pastor ng araw, salbahe, walang iya. And then, ultimately, they crucified him. Glory be to God. Amen. Siya itinatnang, ipako sa krus, sabi roon, sa Matthew chapter 27, verse 33, ito po ang sinasabi, dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay pook ng bungo. So, Jesus ay ipinako 9 o'clock ng umaga. No? So, siya po'y nakabitin doon, siya po'y namatay ng alas 3. No? 6 na oras, siya po'y nakabitin doon sa krus na yon. Okay, dinawating sila sa isang lugar na tinatawag na Golgota. Ito po ang ibig sabihin ay pook ng bungo. Okay, binigyan nila si Jesus ng alak na tinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya yon ay hindi niya ininom sa sobrang pait. Okay? Amen. Hindi niya matik sa sobrang pait. Hindi lamang ng panlasa, kundi nung kanyang kalooban. Okay? So, yung bigat ng kasalanan, hindi lang ng ating pangkaraniwan, hindi lang yung kasalanan natin, grupo nating naririto, kundi yung kasalanan ng sanlibutan. Amin po ba? Na nabubuhay noong mga panahon na yun at ng mga mabubuhay pa sa karang kasama na ho tayo roon. Isipin niyo po yun. Ngayong kamatayan yun, hindi lamang may kinalaman sa nakalipas, kundi maging sa kasalukuyan sa madarating, sa mga tao na maging recipient na ito, kung ito'y kanilang tatanggapin, nang may pananampalataya sa kanilang puso, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay, next nga sabi roon, the ultimate pain, no? Pinakasukdulang sakit na kanya pong naranasan. Ano ho yun? Yung itakwil ng kanyang ama, si Jesus, ng mga sandaling na yun. Dahil dala ni Jesus yung bigat ng kasalanan ng sanlibutan. The ultimate pain. Sabi, nang may pako na siya sa krus, pinagati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Mula sa tanghalingang tapat hanggang sa 3 ng hapon, tingnan niyo po nakapako na siya nung alas 9. Ang katanghalian tapat, ano po ba yan? Alas 12. Amen po ba? Kaya yung tutok ng araw na yon,
na sinisikatan ang iyong hubad na katawan na puno ng sugat mula ulo hanggang paa. Yung pawis na tumutulo doon sa mga sugat, yung hapdi noon. Higit doon sa pisikal na nararanasan ng ating Panginoon sa Kristo na yun. Yung pinakasukdulan na yun. Yung pinakasukdulang higit na siya ay tinatakwil ng kanyang ama ng mga sandali na yun. Dahil dala niya ang bigat ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya siya nanalangin, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang ibig sabihin, Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? The ultimate pain na naranasan ni Kristo. Amen? Okay? Amen? So, ano pinagdaraanan natin ngayon? May pinagdaraanan ka ba? Marahil ay, yan ay yung ating mga ugnayan, nagkaroon tayo ng ganung uri ng sakit mula sa mga tao na ating pong inaasahan. Okay? Amen? So, one thing ng isang aral na matututunan natin dito. No? Si Jesus, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen po? Yan. Minsan tayo lumalayo, siya pa rin ay nagmamatsyag sa atin. Tulad ng ama sa malibogang anak. Malayo pa, tinatanaw-tanaw niya ang kanyang anak. So, kaya hindi ng ating Panginoong Yesus, hindi niya tayo iiwan ni pababaya. He is always available kung kailangan natin siya. Okay? It's just a prayer away. Amen po ba? Kaya nga meron tayong dakilang saserdote na nakakaunawa sa atin. No? Nakaka-identify tayo. Kung hirap din lamang ng karanasang na kanya pong naranasan sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga ugnayan, ay makakaugnay rin tayo. Na kung meron mang mga taong makapananakit sa atin sa gayong iba't ibang mga paraan, ay meron tayong Ama sa langit. Amen po ba? At sa mamagitan din ng ating Panginoon sa Kristo, na siya rin dumanas ng ganitong uri ng karanasan. Higit pa doon sa marahil na nararanasan natin. Kaya makakakaasa tayo ng kanyang pakikisama sa atin. Never will He leave us nor forsake us. Yun ang kagandahan ng pangako na yun. Ako'y kasama niyo, no, hanggang sa wakas ng panahon. Purihin po ang Panginoon. He is our Emmanuel, no? God is with us. No, yung sinasabi niya, no, na siya atin hong kasama. So, ang ating bang sakit ay may kinalaman sa ating internal pain. Meron ka bang guilt o yung sumbat ng budhi? Na marami umiiral pa sa iyo dahil sa ikaw pa rin, kahit ikaw isang Kristiyano, nagkakasala ka pa rin. Ang isa sa mga pinawi ng ating Panginoon Kristo kung bakit ito siya namatay sa krus ay yung ating nung guilt na yon, yung sumbat ng budhi na yon. Na sinusumbat patuloy ni Satanas sa atin, makasalanan ka pa. Hindi. Sinasabi ni Jesus doon sa Romans chapter 8 verse 1, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay hindi na hinahatulang maparusahan. Ito ba ang makikinig sa atin? Pastor, ligtas kaya ako, nakakasala pa rin ako. Binata ni Kristo, maging yung kasalanan, ginawa mo na yan. Sa kasalukuyan. Hindi lang yung nakaraang kasalanan, kundi maging ang yung kasalukuyan. At yung hindi mo pa nagagawang kasalanan sa darating. Yan ang biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Mula doon sa pagpawi ng sumbat ng budhi na ito, na tayo po ay hahatulan dahil sa ating mga kasalanan, pinawi na ho ni Kristo yan nung siya'y mamatay sa krus. Kung sama rin din lang ng loob ang atin nung maaring ginawa tayo na napakasama. No, sa tao pang hindi mo inaasahan gagawa sa iyo noon. Nangyari na ho yun at naranasan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? That's the sovereignty of God, no? The all-powerful, the all-knowing God, amen? The all-ever-present God, di po ba? Yan no ang ating Panginoon. Si Job, makakaalala natin, di ba?
So dumanas din ang iba't ibang dilubyo sa kanyang buhay. Subalit later on, maaaring nagkaroon siya ng pag-aalilangan sa gitna ng kanyang mga pagdurusa na yon na kanyang naranasan. Okay? Mula rin sa kanyang mga kaibigan, siya tinakwil at siya sinusumbatan na dahil sa kanyang kasalanan, kaya ho siya nagdurusa. Maging ang kanyang asawa, na nabanggit pa na sumpain mo na, ikay ang Diyos mo na, ikay mamatay na. Tingnan niyo po, yung mga taong alam mong susuporta sa iyo sa gitna ng iyong mga pagdurusa, eh sila pa mismo ang magbabata sa iyo ng sama ng kalooban. Pwede mo mangyari sa atin? Pwede ho. Kaya, marahil nga, ang pananampalataya ni Job ang nagpatibay sa kanya, no? Kaginhawaan lang ba ang tatamasahin natin sa Diyos at hindi pa kahirapan? Sa kabila ng mga nangyaring yon, si Job ay hindi nagkasala. Pinuri pa rin niya ang Diyos. Amen. And later on, sa kanyang conclusion doon sa Job chapter 42, ngayon ko lubusang natanto na maggagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Maaari niya tayong paghirapin? Kaya ba ng Diyos yun? Pwede. Yung sa all-powerful God. Amen po ba? Maaari niya ba tayong pagyamanin? Kaya rin nung gawin ng Diyos yan. Amen? So permissibly, maaaring gawin ng Diyos sa atin yan dahil sa ating mga maling mga ginagawa. Kaya nangyayari sa atin yan, yung mga pagdurusang yan, dahil mismo, yan ay bunga ng ating mga pagkakamali. Pero marahil, sa isang banda naman, maaaring tayo hindi naman bunga ng ating pagkakamali, nagdurusa tayo. So, we are just a part of this world, no? Nung makasalanan ng mundong ito, na yung epekto ng kasalanan na nagawa, nung una pa man, no, ay dinaranas natin. Katulad ng tayo, may maaaring pagkakasakit. Di ba? Nagkakasakit tayo. Hindi naman dahil sa nagkasala tayo. O maaari siyang nagkasakit tayo, bunga ng ating pag-uwalang bahala nung araw, no? Ng pang-aabuso sa ating katawan, na ngayon na lang nating inaani. Posible ba yan? Posible yan. Maraming possible na mangyayari. Maaaring nagkasakit tayo dahil merong plano ang Diyos. Di ba? Panginoon, sabi ng isang disciple niya, bakit nabulag ang taong ito? Dahil ba sa kasalanan ng magulang o kasalanan niya? Ang sabi ni Jesus, hindi nabulag ang taong ito dahil sa kasalanan ng magulang ni kasalanan nitong taong ito. Okay? Nabulag ang taong ito para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya nga is the light of this world. Amen. Si Fanny Crosby, no, nabulag ho siya accidentally nung siya po ay bata pa, no? Nabulag ho siya dahil sa maling treatment na kinirito sa kanyang sakit. No? At salamat sapagkat mula sa kanyang pagkabata ay merong nag-akay sa kanya si Anne Sullivan, no? Na ito na rin ang naging kanyang spiritual mother. No? At hanggang sa kanyang paglaki, no, kanyang pinapatotoo na ang sabi niya, ang aking pagkakabulag ay hindi kailanman aksidente. Nasasabi ng iba, maaring ganon ang takbo ng pangyayari sa mga taong pananaw at isipan. Pero sa ganang kanya noon lang siya kanyang sinabi, ang aking pagkabulag ay hindi ho aksidente. Niloob ng Diyos na mangyari yon. Sapagkat kung hindi ho ako nabulag, ang sabi niya, hindi ako makagagawa ng mga libo-libong mga awiting makalangit. Glory be to God. Amen? So, minsan may waga ang mga nangyayari ho sa atin. Minsan, kaya nga sinasabi ng Bible, kung may pagsubok tayo, no, humiling tayo sa Diyos ng karunungan. At ang Diyos naman ay sakanang magbigay. No? Mahari tayo magtanong, ito ba'y bunga ng ating mga pagkakamali? Hari ang Diyos ay mangusap sa atin na yun nga. Di ba? Maaring ito ay may plano ang Diyos sa atin, mangungusap ang Diyos sa atin. Kaya tingin niyo po yun, kaya ang sinasabi ni Jesus, lagi kayo manalangin eh. Amen po ba? Sa lahat ng mga bagay, gawin ho natin ito na meron hong pananalangin sa Diyos. Amen? Dumating na rin ho ba tayo doon sa ultimate, no? Na kapag tayo nagdurusa, isipin natin, ang Diyos ay marunong hindi ho siya nagkakamali. Kung may nangyari man sa yung hindi maganda, ngayon, tingnan mo, tingnan mo katabi mo ha.
Kung meron man nangyayari sa yung hindi maganda, no? Mula sa labas hanggang sa loob. Amen po. Okay? Ang Diyos ay meron pong mabuting plano. Lagi nating sasabihin yun, no? I-declare natin yun. Meron siyang mabuting plano sa atin ng buhay. Okay? Maaring yung pangungusap na yan, yung pangyayari yan ay may hinihimok tayo na tayo po'y magbalik at makipag-reconcile sa Kanya. Maaring yan ay patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Amen? Dahil sa mga bagay na Kanya pong ipinangako sa atin. Di ba? Kahit sa panahon na tayo may sakit, di po ba? Maaring sakit yan, nadadarama mo pa eh. Pero maasahan mo ang kamay ng Diyos. No? Na magsusot ng mga sakit na yan sa panahon na nararamdaman mo yan. Amen? Okay, purihin po ang Panginoon. Salamat sa biyaya pa rin ng buhay ng Diyos sa atin. No? Sa gitna na maaring may mga tayong pinagdaraan ng mga sakit, no, sa ating katawan. Bunga ng maaring natural nating mga tao dito sa mundong ito. Sa ating pagtanda, magdi-deteriorate pa rin ang ating mga katawan. Amen po ba? Yan o eh. Normal na ho yan. Natural na ano yan. No? At patungo tayo. At maaring nga, ang ating mga karamdamang ito ay siyang gumupo na rin sa atin tungo sa ating ikamamatay. Okay? Ang mahalaga, mamatay man tayo, meron tayong pag-asa ng muling pagkabuhay. God give us hope. Di po ba yan eh? Ang Diyos ay nabibigay ko sa atin ng pag-asa. No. Hindi nang kawalan ito. Okay? Amen? Kaya nga, pinagtagumpayan yan, the greatest enemy of man. Ano po yan? Which is death. Di po ba? Nabuhay siyang muli. At naniniwala tayo, kung bigyan natin ang ating pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Amen? Okay? Siya, na kahit anong pagdaanan natin, amen, kaya mo nating pagtagumpayan. That's the message of the cross. And that's the message of the resurrection of Christ. Okay? Victory over the flesh, Satan, and the world. Amen? Okay, meron pa ba? Okay, ito yung ultimate pakasakit. God turned His back on His only Son, no? Kumalikot ang Diyos sa kanyang anak na yun. Leaving Him, iniwanan siya na harapin ang sukdulan, no? Puot na yon para sa ating mga kasalanan. Kaya nga sukdulan eh. Christ died for all. Sabi mo, para sa iyo. Sa katabi mo. Yan. Para rin sa akin. Para sa ating lahat. Okay? Naway, nagkakaito sa atin mas magandang mensahe po pa sa atin. Alam mo ang ating pinagdaraanan ngayon. No? At basahan natin yung kaliwan, comfort ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Never He will leave us nor forsake us. Inabandon na ka ba? Ikaw ba ay bunga ng abandoned father, mother? Okay? Di mo alam. Minsan lang, may nakausap na gano'n eh. Dahil bata pa siya, magkaroon siya ng hatred sa kanyang tatay kasi inabandon na siya. Maliit pa siya. Kaya lumaki siya na wala akong ama sa kalantahanan. Okay? Maaring gano'n tayo eh, no? Maaring ikaw iputok sa buho at namatayan ng gano'n. We experience that kind of life, di po ba? So, yung natin, identity natin, nandoon lamang doon sa umikot, doon sa sitwasyon natin ngayon. Pero, tingnan natin sa mas malawak na plano at layunin ng Diyos sa iyong buhay. Okay? Kapatid, mahal ka ni Kristo. Amen po. Mahal tayo ni Kristo. Kaya siya namatay alang-alang sa iyo at sa akin. No? Kaya walang dahilan para hindi naman tayo manaig at dumaig sa atin ng mga pinagdaraanan sa buhay. Okay? Amen. Kung may araw, may dilim, meron ding liwanag. Kaya nga sinabi hanggang kamatayan, sumunod siya hanggang kamatayan. Kaya naman siya'y binigyan ng Diyos ng higit
no? Kaysa sa anumang sino man, di po ba? Kaya every knee shall bow. Okay? Amen. Bawat tuhod ay luluhod at magsasabing si Jesus ang Panginoon. The name above every name. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Ama sa pagkakaloob po ninyo ng iyong sarili. Bagamat maaaring dumating ka roon sa pag-aawang-agam, Panginoon, kung haharapin po niyo ito o hindi. Subalit matatag po ninyong ipinasya. Naharapin po yon. Alang-alang po sa aming mga makasalanan. Kami na mga naging recipient nito, Panginoon, ng iyong pagliligtas, Panginoon, ay daranas ka din kami, Panginoon. Hindi ka nangako ng maalang buhay kahit sa iyong mga pinili, Panginoon. That in this world, we will have troubles, Panginoon. Yun ang sinabi mo, Panginoon, na sa sanlibutan ito, makakaranas kami ng mga kapighatian. Subalit, kami magalag sapagkat napagtagumpayan mo ang mga kapighatian ng sanlibutan. Salamat din, Panginoon, sa mga salitang ito, Panginoon, na minsan muli na nariwa sa amin ang ginawa po ninyong pagdurusa alang-alang sa amin. Naway naging mabigat sa aming kalooban. Ang naging dating nito, Panginoon, upang hindi namin ipagwalang bahala, Panginoon, ang iyong buhay na inialay, alang-alang po sa amin, Panginoon. At wala rin po namang dahilan, Panginoon, upang hindi ho namin maialay ang aming mga sarili sa iyo. Bilang handog din naman buhay, Panginoon, banal at nakalulugod po sa iyo. Iyan po ang aming nais sa mga sandali pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw, kaibigan, maaaring nais mong tanggapin ang kaloob ng Diyos na ito, ng buhay na walang hanggan. Yan ay yung makakamit lamang kung iyong pagpapasyahang tanggapin ang biyayang kaloob na ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Bible, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kung yan ang nais mo ngayong umagang ito, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan at sabihin mo ng tao sa iyong puso ang mga pangungusap na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Panginoong Hesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang aking mga kasalanan ay mabayaran. Sumasampalataya rin ako, Panginoon, na ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Akin po itong tinatanggap. Ikaw, Panginoon, sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula po ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito ay aking pong lubos na inaalay sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Aming Ama. Glory be to God. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga nito. Panginoon, sa anuman bakit pinagdaraanan po ng aking mga kapatid, Panginoon, ay kayo po, tulad ng aming napakinggan ngayong pong umagang ito. Kayo ang siyang nagko-comfort sa amin, kayo rin ang siyang umaaliw sa amin sa panahon na meron po kaming kalungkutan, kapigatian, o lumang sakit, Panginoon namin, mula sa loob hanggang labas, Panginoon. Lord, sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Pagalingin mo po kami, Panginoon, sino man sa amin, O Diyos, na ngayon ay dumaraan sa hirap ng sakit ng pagdurusa, Panginoon, O Diyos. Bunga ng pisikal na karamdaman, Panginoon. Okay. Wala po kami mapangangalungan kundi po kayo, Panginoon. Na siya rin nangako, Panginoon, nasa iyong mga latay, kami nagsigaling sa aming mga karamdaman. Dala po ninyo, Panginoon, hindi lamang ang aming spiritual, Panginoon, kundi ang aming din naman pisikal, Panginoon.
naniniwala kami na ikaw pa rin ang aming Jehovah Rapha, Panginoon, na siyang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan ito, na siyang dadaloy din sa mga katawang lupa namin. Katawang lupa, Panginoon, ng aming pong mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. In the name of Jesus, Lord. O, the same authority, Panginoon, ginagamit po namin ang otoridad na yun, Panginoon. Ang iyong pong pangalan, Panginoon. The name above every name, Panginoon. You are a great healer, O God. Touch them, Lord. Touch our bodies, Panginoon. Na meron pong bahagi sa amin, na meron pong depekto, mula loob hanggang labas, Panginoon. Touch us. Hipuin niyo po kami, Panginoon. Heal us, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And let your comfort, O God, be with us, Lord. In the name of Jesus. Lord, sa lahat din, Panginoon, nakaranas ng guilt, kahihiyan, Panginoon, O Diyos, kayo po mag-suit kanila sa kanila, Panginoon. O Diyos, maramdaman at maranasan nila, Panginoon. Ang iyong hipo, kaaliwan, Panginoon, at tunay na kagalingan, Panginoon, ng kanilang mga saloobin, Panginoon. Paltal mo, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, kahit man maaring ang aming pagsubok ay napakahirap, Panginoon. Balit patuloy kami nagtitiwala sa iyo. Ultimately, Panginoon, na merong kang pangako, Panginoon, sa amin, at doon po kami mangawakan at manganganlong, Panginoon. Ultimately, Panginoon, titingnan po namin ng biyaya, reward ng aming pagtatagumpay, ang karunungan, Panginoon, na siyang aming mararanasan, Panginoon, sa gitna nito, Panginoon, ng aming mga paghihirap. Salamat po. Pinupuri ka namin, niluluhalati, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.